Tuloy-tuloy ang pag-uusap namin ni Lay habang nagiinom. Naituro na din sa kanya ni Ate Emily ang magiging kwarto niya. Ibinigay na sa kanya ni Leo ang guest room since 3 naman ang guest room dito sa mansyon. Hindi maipaliwanag ang saya ko dahil natatamasa na din ni Lay ang dapat niyang maranasan noon pa. Pinagsasaluhan pa namin ito. Madaming alak at pagkain ang naubos namin. Binigay todo na talaga namin ang lahat. Nalalapit na kasal, nalalapit ding kayamanan. Tapos na kami sa pagiging mabuhay mahirap. Eto na ang simula ng pag-ahon ng Velasquez. O Shale, mukhang hindi na natin kaya. Masakit na din talaga ang ulo ko eh. Ipapahatid na kita kay Ate Emily sa kwarto mo at magpapahinga na rin ako. Tinawag ko si Ate Emily upang alalayan si Lay sa kanyang kwarto. Parang nalantang gulay na kasi ito sa sobrang kalasingan. Ako naman ay umakyat na patungo sa kwarto namin ni Leo. Hindi pa naman ako ganun kalasing. Alam ko pa naman ang nangyayari. Nasa dulo ang kwarto ni Leo. Madadaanan muna ang kwarto ni Drake. Sandali akong natigilan sa tapat ng pintuan ng kwarto ni Drake. May kung anong init na pakiramdam na umakyat sa aking katawan kapag naaalala ko ang mga gabing pinagsaluhan namin dito. Pagbukas ko ng pinto ni Leo ay nakita ko pa siyang nagbabasa ng mga papers. Pasado alauna na pero mulat na mulat pa din siya. Oo, sweetie, andyan ka na pala. Magpahinga ka na. Mukhang nalasing ata kayo ni Leah. Tinitigan ko lang mabuti si Leo. Bakit tila nakikita ko si Drake sa kanya? Dala lang ba to ng alak o sadyang namimiss ko lang ang mga bisig ni Drake? Naabutan ko na lang ang sarili ko na biglang siniil ng halik si Leo. Sweetie, sigurado ka ba? Hindi mo to kailangan gawin. Hindi ko naman to hinihingi sa'yo eh. Tsaka hindi na ako ganun makakakilos. Hindi ko pinansin ang mga sinabi ni Leo dahil ang nasa utak ko lang ngayon ay mawala ang init na nararamdaman ko dahil sa pag-iisip ko kay Drake. Muli ko siyang binigyan ng isang mainit na halik sabay akap sa kanya hanggang sa mapunta na kami sa kama. Tamang alalay lang ang ginawa ko kahit dama ko na ang gigil. Hindi pwedeng kumilos si Leo at baka hapuin kaya ako na ang gumawa ng lahat. Ngayon lang kita mababayaran sa lahat ng kabutihan na nagawa mo sa akin. Tsaka magiging asawa mo naman ako. Walang masama dito. Dahan-dahan kong tinanggal ang mga saplot niya. May mga muscle pa din naman si Leo pero mahahalata mo na ang mga kulubot at lawlaw sa katawan niya dahil sa katandaan niya. Hindi ko na to pinansin dahil wala akong ibang nararamdaman ngayon kundi ang init na nagbabaga sa aking katawan. Pagkatapos ng mainit na sandali ay napayakap na lang ako kay Leo dala ng pagod. Hindi din biro ang ikaw ang kumikilos. Okay naman si Leo. Pero iba pa din talaga kapag ang kasama mo sa kama ay kumikilos. Madami kayong magagawang posesyon. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Agad na akong kumalas kay Leo at nagtungo na sa CR para maghugas. At sumunod naman siya sa akin. Sweetie, pasensya ka na ha. Ikaw lang ang kumilos, alam mo naman. Wala yun. Ano ka ba? Nag-enjoy naman ako. Pagkatapos niyang maghilamos ay nagpaalam na siya upang magpahinga at matulog. Ako naman ay dumiretso na rin sa pagligo para tuluyan nang mawala ang tama ng alak sa akin. Habang naliligo ako, hindi ko mapigilang isipin si Drake. Hanggang sa natagpuan ko na lang na inaangkin ko na ang sarili ko. Hindi rin nagtagal ang ginagawa ko sa aking sarili. Dahil hindi pa rin ako nasatisfied. Tinapos ko na lang ang pagligo at nagdesisyon na lang na magpahinga. Masakit sa puson, pero walang magagawa. Kung hindi ka lang sana umalis dito, Drake. Pwede sana parehas tayong masaya. Napakagatlabi na lamang ako habang nakahiga na sa kama. Hanggang kailan ko titiisin ang init na nararamdaman ko.
Ngayon ko lang na-realize na kung usapang kama, si Drake ang kapili-pili. Pero kung pagdating sa pera, si Leo ang panalo.